Huli kamang pagliyab ng isang kotse habang binabagtas ang EDSA Ortigas flyover kagabi. Iniimbestigahan na ng otoridad ang sanhi nito. Saksi si Mariz Umali. Nilaman na naglalagablab na apoy ang kotseng yan sa bahagi ito ng EDSA Ortigas flyover northbound. Napahinto ang ilang motorista at bumagal ang usad ng mga sasakyan bago tuluyang matupok ang kotse. Kita sa kuha ng CCTV ang pagbaba ng driver matapos siyang senyasan ng ibang motorista. Sinilip niya ang likod ng kotse saka siya lumapit sa unahan. Pero di na sumakay ulit ang driver at dali-dali nang naglakad palayo. Habang ang kotse umaandar pa habang nagliliyab. Nabalot din ng makapal na usok ang paligid. Ilang saglit pa dumating na ang mga bombero para apulahin ito. May mga pulis din sa lugar. Naapula din kalauna ng sunog. Kwento ng driver nito, pauwi siya galing Pasay ng senyasan ng kapwa motorista at sinabihang tumatagas ang gasolina ng sasakyan. Napahinto at napatalo na lang daw siya ng bintana. Ayon sa Quezon City Police District Station 12 na may sakop sa insidente, nagtamo ng paso sa kaliwa at kanan pa ang driver ng sasakyan. Nagad naman daw nilapatan ng first aid na medical team ng MMDA. Kasalukuyan pang nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP at Bureau of Fire Protection sa sanhi na pagliyab ng sasakyan. Walang nadamay sa insidente bagamat nagdulot ito ng pagbigat ng trapiko hanggang EDSA Shaw Boulevard. Ayon sa Automobile Association of the Philippines o AAP, tatlong pwedeng sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Una ay ang pagliyab ng tumagas na gas. Pangalawa, ang electrical fire o pagliyab ng mga dekuryente sa loob. At ang pangatlo, possibly yung catalytic converter na nag-overheat or engine na nag-overheat. Kadalasan, ang vehicle fire is caused by a modification that is not proper. Parang gasoline fire ito dahil may gasoline trail siya habang gumugulong siya sa flyover at may gas fire talaga sa lupa, sa ground. Means to say a fuel line has leaked or even by mere gravity that the tank was emptying onto the road. And lumiyab na siya. Paalala nila, pag pumapalya o nangangamoy na ang sasakyan, wag nang ituloy ang pagmamaneho. Dapat may presence of mind. Itabi at itigil ng sasakyan. Huwag din kalimutang mag-handbrake para wala nang maaksidente pang iba. Get out of the car. Don't wait. Get everybody out of the car. Mamaya na yung cellphone mo, mamaya na yung mga belongings mo. I think the driver did a very nice job of exiting his vehicle on time. Kung marunong, apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Pero para di na umabot sa sunog, sabi ng AAP, magkaroon ng regular preventive maintenance. Delikado rin daw mag-do-it-yourself sa electrical at fuel line, kaya sa trained professional lang ito ipaayos. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi.